Sinabi ng Black Witch na hindi daw niya alam kung sino ang tumaksil sa kanila pero sisiguraduhin daw nito na papatayin niya ito sa pinakamasakit na paraan. Sinabi din nito sa Paladin na umpisahan na niya ngayon ang interogasyon at kung sino ang hindi susunod ay papatayin niya agad doon. Bago sila mag-umpisa ay sasabihin daw muna nito na siya ay inosente at hindi siya ang taksil. Tinanong na nito ang ating bida kung siya ba ang pumili ng Demon King's reward at humindi ito at kinumpirma naman agad ng Paladin na nagsasabi ito ng totoo. Matapos nun ay sunod-sunod na nitong tinanong ang lahat ng natitirang hunters doon at sinabing totoo daw ang sinabi nila na hindi sila ang traidor. Lumapit na ang Paladin sa Black Witch at sinabing totoo ang lahat ng sinabi nila at tinanong din ito sa babae kung siya ba ang traidor. Galit na sinabi nito na hindi siya ang pumili ng Demon King's reward at kinumpirma naman ito agad ng Paladin. Napasigaw naman ang Viper at tinanong kung paano iyon naging posible dahil walang nagsinungaling sa kanilang 10. Habang nanunood ang dalawa sa mga hunters ay napadaing ang goddess sa kanilang ginagawa at tumatawa lang ng malakas ang Demon King. Sinabi ng Paladin na hindi nila kailangan magpanik at pinaliwanag na baka meron daw skill ang traidor na nagtatago ng kasinungalingan o kaya naman daw ay merong multiple personality. Bigla naman siyang pinigil ng Sword Saint at sinabing pwede din daw na sila mismo ang traidor. Tinanong ng Black Witch ang matanda kung bakit niya sila sinisisi at sinabi nito na kahit hindi daw ang Paladin ang traidor ay posible daw na nagsisinungaling ito para sa 5 guild. Sinabi nito na hindi naman daw talaga imposible na siya ang traidor pero ang importante daw ay hindi sila mag-away-away at kumalma lang at pagtiwalaan ang isa't isa. Natawa naman ang Inquisitor sa sinabi ng Paladin dahil masyado daw itong mabait. Sinabi nito na umabot ng 10 taon bago mabuo ang tiwala sa 5 guild at hindi lang ito basta-basta nabubuo. Dahil doon ay hindi nito kayang paniwalaan na magagawa iyon ng kahit na sino sa kanila kaya tumingin ito ng masama sa 3 nandoon na umabot sa top 10. Sinabi ng Paladin na kumalma muna ito at huwag masyadong magmadali pero hindi na ito pinansin ng Inquisitor at ginamit na ang teknik na God of Flesh. Habang nakaporma na ay sinabi nito sa Viper na atakihin na nila agad ang mga ito para malaman na kung sino ang traidor. Matapos silang pumatay ng tig-isa ay pinakita ng system na meron 2 hero na namatay at buhay pa rin ang traidor. Nagalit bigla ang Sword Saint at sinabing walang hiya sila at pinakita na din nila ang mga tunay nilang kulay. Hindi naman ito pinakinggan ng Inquisitor at lumapit na sa huling hunter at pinatay na din ito agad. Habang pinapakita ng system na isa na namang hero ang namatay ay makikita natin na gulat ang ating bida sa nangyari. Nakangiti lang ang Inquisitor at parang wala lang nangyar na sinabing wala daw pala sa 3 iyon ang traidor. Naglakad ito pabalik sa kanila at sinabing malaki itong problema dahil ang ibig sabihin nito ay isa talaga sa kanila ang traidor at masisira na ang 10 taon na tiwalang nabuo nila. Galit na sumigaw ang Paladin sa kanya at sinabing masyado siyang nagmamadali at sinabi nito na wag niyang gawin iyon pero inuna nito ang init ng ulo at walang awa na lang pumatay. Sinasabi ng Inquisitor na hindi daw yun init ng ulo at kalmado daw niyang sinuri ang sitwasyon at inisip na ang 3 iyon ang may pinakamataas na posibilidad na maging traidor at bigla na lang may humiwa sa kanyang kamay. Pinakita doon na inatake na ng Sword Saint ang Viper pagkatapos nitong putulin ang kamay ng Inquisitor ng walang kahirap-hirap. Habang naglalaban na ang lahat doon ay sinabi ng Paladin sa ating bida na nagtitiwala ito sa kanya dahil siya lang sa kanilang lahat ang siguradong hindi traidor at ang makakapigil sa Sword Saint. Habang ginagamot ng Inquisitor ang kanyang kamay ay sinabi nito na magandang ideya nga na ibigay kay Kim ang kapangyarihan dahil siya ang siguradong hindi pumili ng Demon King's reward. Nagulat ang bida nang sinabi nito na ipapasa na din niya kay Hunter Kim ang kanyang otoridad hanggang mahuli nila na traidor. Alam naman daw niya na ang kanyang ginawa ang nag-umpisa ng lahat ng iyon kaya binibigay na lang nito ang kanyang buong otoridad kay Kim at nagmakaawang patigilin na nito ang Sword Saint. Habang nakikipaglaban ay sumigaw ang ating bida at magalang na sinabi sa matanda na makinig ito sa kanya, ang hunter na niyukuan nito ng ulo kanina. Napatigil ito bigla nung sinabi ni Kim na yayayain daw niyang lumabas ang kanyang babaeng apo pag pumasok ito sa loob ng tower at hindi pa pwedeng makinig muna siya sa kanyang future son-in-law. Natuwa ito sa loob pero nagpalusot na lang na kaya siya makikinig sa ating bida ay dahil alam nitong walang palag sa kanya ang mga nandoon kaya pwede nitong patayin sila ng kahit anong oras.
Pinaliwanag ng ating bida na kailangan muna nila lahat kumalma dahil hindi naman nila talaga alam kung sino ang traidor at hindi din naman daw importante kung malaman nila ito. Nagtaka naman ang Paladin at tinanong kung paano iyon naging posible. Pinakita nito ang nakasulat sa Goddess of Protection Reward na nagsasabing kailangan magtulungan ang lahat ng Horus at sirain ang Demon King's core na matatagpuan sa floor 20. Hindi daw nila kailangan mag-focus sa traidor dahil malamang ay natatakot na ito o kaya naman ay sa pilitan lang pala binigay ng system sa kanya ang Demon King's reward kaya ang gawin na lang nila ay magtulungan para patayin ang Demon King. Pag nawala na daw ang Demon King ay mawawala na din bigla ang reward nito kaya kailangan lang nilang umakyat ng tower hanggang masira ang core nito. Napansin na nila na binigay na ng system ang kanilang quest para sa floor 12. Bigla na lang umulan ng dugo at sinabi ng mga sundalo na patay na sila dahil nag-umpisa na ang Reign of the Nightmare. Nagsimula na ang quest at nagtaka nag-ating bida dahil NPC lang naman ang mga sundalo pero grabe daw ang kanilang reaksyon. Pumunta ito sa harap ng bintana para makita ng maayos ang nagyayari at doon niya nakita ang Demon King. Sinabi ng Demon King na akala daw ba ng mga taga doon ay matatalo siya ng mga hero na tinawag nila galing sa ibang mundo. Sinabi nito na kahit tumawag pa sila ng libo-libong hero at sundalo ay wala pa rin silang magagawa dahil tao lang daw sila. Ang quest na binigay sa kanila ng system para sa floor 12 ay Defend the Empire's Capital. Binasa nila ang nakasulat doon at tinanong kung saan banda ina ang Demon King dahil parang napakalakas pa rin ito. Pinakalma lang ng ating bida ang mga hunters at sinabing wala naman daw ibibigay ang tower na hindi pwedeng matapos. Pinaalala niya sa kanyang mga kasama na hindi lang sila basta hunters dahil nakakuha sila ng reward sa goddess kaya meron silang kanya-kanyang posisyon sa empire. Si Viper ang head ng royal bodyguard at inutusan siya ng ating bida para pamunuan niya ito. Ang stage daw na iyon ay hindi matatapos ng sila-sila lang at kailangan daw nilang gamitin ang mga NPC. Sinabi din ng ating bida sa kanyang lolo Marquez na wala silang panahon para labanan ng isa't isa dahil siya ang head knight ng empire at paano daw niya iyon magagampanan kung nakikipaglaban siya sa head ng royal bodyguard. Inutos din ito sa Minister of Affairs na si Paladin na hanapin ang emperor ng castle dahil hindi daw madali ang pamunuan ang lahat ng nandoon kung wala ang kanilang king. Ang huli ay ang Inquisitor at ang role niya ay ang Great General. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi niya gusto ang hunters na kagaya niya pero hindi iyon importante ngayon at kailangan muna nila ang general ng empire. Sinabi nito na kahit na anong mangyari ay kailangan niyang protektahan ang castle walls dahil pag napasok daw iyon ay imposible nang matapos ang stage na ito. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at nangakong poprotektahan ito ng kanyang buhay. Natapos na silang magplano at sinabi ng ating bida na mauuna na siya sa labas. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya sa labas ang Black Witch at tinaong nito kung paano siya napunta agad doon. Sinabi nito na ginamit niya ang kanyang skill na teleportation at pinaliwanag na makakapunta daw siya kahit saan basta nakikita niya ito. Sinabi naman ng Sword Emperor kay Kim na sobrang ganda daw ng skill na iyon kaya subukan daw muna nitong magpapatay sa witch. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at tinanong lang ang babae kung ano ang ginagawa niya doon dahil kailangan siya sa castle wall. Sinabi ng witch na isasama daw niya si Kim dahil napansin nito na humahanga ang mga NPC sa kanyang espada at siya ang makakapagpalakas ng loob ng mga sundalo. Hiningi nito ang kamay ng ating bida at sinabing kailangan niyang sabihin na pumapayag siya na isama ng witch sa teleport. Nagulat naman si Kim dahil ayos lang daw ba sa kanya na sabihin ang kanyang skill at pati ang mga kondisyon nito. Sinabi nito na siya daw ngayon ang chancellor ng empire na iyon at hindi ba normal lang na gawin nito ang lahat para sa kanilang lugar. Pumayag na ang ating bida sa kondisyon pero nagulat ito nang hinawakan ng witch ang kanyang kamay. Sinabi nito na isa iyon sa mga kondisyon para gumana ang skill at sinabi na ang salitang teleport para mapunta sa castle walls. Pagdating doon ay lumapit ang Black Witch sa dulo at sinabing meron din siyang kailangan gawin. Kinausap niya ang mga sundalo ng Aegean Empire at sinabing kailangan nilang manindigan. Sinabi niya na sila ang mga totoong pader ng empire at kung hindi sila susuko ay makakaya nila itong lagpasan. Tinaas ng witch ang espada ng ating bida at sinabi sa lahat na kaya nilang gawin iyon dahil pinoprotektahan sila ng kanilang goddess. Bigla na lang umilo ng malakas at napansin ng mga tao doon na tumigil na ang pag-ulan ng dugo.
Sumigaw ang witch at pinatayo na ang lahat ng sundalo para maghanda na sa laban. Tumigil na sa pag-iyak at nawala na ang kanilang mga takot kaya sunuot na nila ang kanilang mga helmet at naghanda ng sumugod. Natapos na sa kanyang speech ang Black Witch at napatitig lang sa kanya ang bida. Tinanong nito si Kim kung ano na ang kanyang plano dahil kailangan pa nilang protektahan ang castle walls. Inisip ng ating bida na pwede nilang gamitin ang teleportation para pumunta agad sa harap ng Demon King pero papalibutan lang daw sila doon ng napakaraming monsters kaya kailangan muna nilang gumawa ng oportunidad para magkaroon ng pagkakataong masolo ni Kim ang Demon King. Sinabi ng ating bida sa witch na habang nilalabanan ng mga NPC ang mga monsters ay tipunin niya ang ibang mga hunters para hindi sila malugi at kung maglabas pa ng madaming monsters ang Demon King ay gamitin daw niya ang teleportation para ipunta si Kim sa harap nito. Sinabi naman ng Black Witch na delikado iyon at tinanong si Kim kung gusto ba nitong mamatay. Nakangiti lang ang ating bida at sinabi sa babae na hindi siya matatalo at meron din siyang sikretong teknik kaya magtiwala na lang daw ito sa kanya. Pumayag naman na ang witch doon at sinabing sana lang daw ay kayang talunin ng kanyang espada ang Demon King. Bigla na lang nagsalita ang boss at sinabi na nakakatawa ang ginawa ng goddess na pagkuha ng mga hero para iligtas ang lugar na iyon at ipapakita daw niya kung gaano siya kalakas. Hinampes niya ang kanyang espada at makikita nating tumalsik ang mga sundalo at umabot din ito hanggang sa castle. Pagkatapos noon ay pinakita ng system na may isang hero na namatay sa loob at hindi daw iyon ang taksil. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita at inisip ng Black Witch na wala doon ang Sword Saint, Inquisitor, at ang Viper dahil pumunta sila sa kanilang mga sundalo. Naisip ni Kim na inutusan nito ang Paladin para hanapin ang Emperor kaya ang namatay sa loob ay ang Countess. Nag-alala naman ang ating bida at tinanong nito sa witch kung paano na ang kalakaran sa outside world dahil ang Countess lang ang pwedeng gumawa noon. Sinabi nito na wag muna nila itong isipin at mag-focus muna sila sa kalaban nila sa harapan. Habang tinitignan ni Kim ang kanyang mapa ay sinabi ng witch na kahit ang Demon King ay hindi kayang umatake ng ganun kalakas ng sunod-sunod kaya pumunta na daw sila sa harap para protektahan ang wall. Sumang-ayon naman doon ang ating bida at hinawakan na ang kamay ni Black Witch para mag-teleport na sila sa baba. Pagdating nila sa harapan ay inisip nito na seryoso na talaga ito at wala siyang aasahan na magpoprotekta sa kanya dito. Sinabi ng Sword Emperor sa ating bida na pilitin niyang lumaban mag-isa kahit nakalahating minuto lamang. Para daw manalo sa laban na ito ay kailangan niyang magbigay ng pag-asa sa mga tao at hindi naman daw importante kung gaano katagal dahil kailangan lang niyang ipakita na kaya niyang labanan mag-isa ang mga monsters. Ininom na ni Kim ang dala niyang potion at sinabi sa kanya ng Sword Emperor na kailangan nito maging bayani ngayon. Dahil daw ipinangako nito kay Kim na tuturuan niya ito ng martial arts ay mag-uumpisa na daw sila ngayon. Pinagalaw nito ang isang paa ni Kim sa likod at matibay daw niyang ailapag ang isa sa harap at tumingin sa harapan. Merong dalawang goblin sa kanyang harapan at nakapikit ang mga mata nito dahil sa alikabot at makintab daw ang espada niya kaya sakto itong makakaapekto sa malabo nilang mga mata. Napaka-importante daw ng isang segundo sa laban at sinabi ng Sword Emperor na gamitin ni Kim ang kanyang espada para bulagin ang mga ito at nakawin ang kanilang isang segundo. Pagkatapos patayin ni Kim ang monster ay sinabi ng Sword Emperor sa kanya na isunod naman niya ang nasa kanan. Pinakita na nakukuha na ito ng ating bida dahil sunod-sunod ang kanyang natatalo at natatapos niya ang kasunod bago pa malaglag ang katawan ng pinatay niya bago yun. Nagawa niya iyon sa isang segundo lang dahil sinabi sa kanya ng Sword Emperor na huwag niyang putulin ang paghampas niya ng espada at i-connecte ito na parang musika. Kailangan niyang itaas agad ang espada ng walang pahinga pagkatapos niya itong ihampas pababa para damaloy ito ng maayos. Ang daloy na espada ay parang paglaban sa oras at sinabi sa kanya ng Sword Emperor na isang segundo pa lang ang kaya niyang gamitin dahil siya ay baguhan pa lang. Sinabi sa kanya nito na merong magagaling na swordsman na kayang labanan ng oras hanggang sa 5 segundo at pilitin niyang huwag mawalan ng kontrol sa oras. Hindi pa daw ito tapos pag nakatalo siya ng isa at maghanap siya agad dapat ng kasunod na dadaluyan ng kanyang espada. Ang isang normal na tao daw ay pinapalipas lang ang oras pero hindi iyon pwede sa isang swordsman dahil sinusulit nila ang lahat ng meron sa isang segundo. Hindi daw siya nabubuhay ng maayos kung basta na lang niya pinapadaloy ang oras dahil totoong mabubuhay lang ang isang swordsman kung iaalay nito ang lahat niya sa oras.
Nagamit na ito ng ating bida ng 10 segundo at bigla siyang may naisip. Bakit daw kaya binigay ng tower ang sobrang lakas na skill sa sobrang sama na kagaya ng Flame Emperor? Hindi naman daw kailangan mapunta iyon sa isang santo pero wala daw sana magiging problema kung napunta lang ito sa normal na tao. Napayuko si Kim at inisip na kung kaya ba binigay ito kay Yu Suha ay dahil sa kanyang praning na pag-iisip at inisip siguro ng tower na siya lang ang makakatapos dito. Napaisip ang ating bida kung kailangan din ba niyang maging ganun at bigla naman natauhan agad at sinabing hindi niya yun gagayahin kahit na anong mangyar. Habang umaatake pa rin ay sinabi ng ating bida na hindi niya yun gagayahin dahil lalamangan pa niya ito at aakyatin ang tower hanggang sa dulo. Bigla na lang pinakita ng system na lumalakas na si Kim at siya ay nag-level up na bilang isang D-rank hunter. Natapos na itong umatake at sinabi sa kanya ng Sword Emperor na magaling ang kanyang ginawa dahil umabot siya ng 30 seconds. Nagulat ang ating bida dahil bigla na lang dumating ang Sword Saint doon at mabilis na tinalo ang mga goblin. Sinabi nito na nakita niya ang kanyang ginawa at napahanga daw ang matanda at formal na nagpakilala kay Kim na Marcus Calenbury. Sinabi nito sa ating bida na sasali na daw siya sa laban at sabay na nilang sinugod ang mga kalaban. Dumating na din doon ang Inquisitor at sinabing nahuli siya konti dahil mahirap daw pala ang mamuno sa mga sundalo. Inutusan na din nito agad ang kanyang mga sundalo para talunin ang lahat ng monster na kumakalaban sa kanilang empire. Habang lumalaban ay napakatahimik daw ng kanyang kapaligiran at ang tumatakbo lang sa kanyang utak ay umabanti. Dumating na din doon si Viper at sinabing tutulungan niya ang ating bida. Nakita nito na hindi siya pinansin ni Kim at alam nito na masyado siyang focus sa laban at iyon lang ang kanyang iniisip. Nagpakilala ito sa kanya na si Liao Fan at sinabing iniligtas ng bida ang buhay nito nung pinigilan niya ang Sword Saint kanina at babayaran daw niya ito ngayon. Dumiretso lang daw siya at huwag nang pansinin ang paligid dahil babantayan daw niya iyon at wala itong palalapitin sa kanya. Pumorma na ang Demon King para umatake at sinabi sa mga hunter na ipakita nila ang kaya nila sa kanya. Ginamit na ng Black Witch ang kanyang skill at tinawag na palapit sa kanya ang mga hunters. Sinabi nito na iyon lang ang kanilang pagkakataon kaya maghawak-hawak na sila at damaykit sa kanya. Tinawag na rin nito si Kim at hiningi ang kanyang kamay at sinabing kung hindi siya sumama ay may iwan siya doon. Habang nakatitig lang sa Demon King ay inisip ng ating bida na hindi nila maaalala ang lahat ng mga nangyari kanina pero kahit na daw ganun ay hindi ibig sabihin nito ay mawawala na iyon lahat. Hinawakan na ng ating bida ang kamay ng witch at napadpad sila sa harapan ng Demon King at tinanong nito kung sila ba ang mga bayani na pinadala ng goddess. Nagulat na lang ang Black Witch nang biglang bumitaw sa kanya si Kim at nag-sorry at sinabing magkita na lang ulit sila sa susunod na buhay. Habang umaatake ay natawa ang Demon King at tinanong kung sa tingin ba talaga niya ay kaya siya nitong patayin. Bigla naman napangiti ang ating bida at sinabi sa Demon King na mali ang akala niya dahil ang plano niya ay mamatay sa kamay ng boss. Napunta na sa Netherworld si Kim at nakopya na doon ang mga skill ng Demon King. Habang nandoon ay meron ulit na isip ang ating bida at nagtaka kung bakit binigay sa kanya ang napakalakas na skill pagkatapos ng Flame Emperor. Bigla naman naputol ang kanyang iniisip dahil sinabi sa kanya ng Sword Emperor kung gusto ba nitong sabihin sa kanya ang mga nakasulat sa mga skill card dahil nasilip na niya ito. Ang unang baraha daw ay ang Resentment Pours Like Rain at ito ang skill na ginamit ng Demon King na nagpaulan ng dugo. Ang susunod na skill ay ang Echoes of a Crying Heart at ito ay ang gumagamit ng emosyon ng isang tao para palakasin ang kanyang aura. Ang pangatlo naman ay ang Ghoul Summoning at pwede itong mag-summon ng mga napatay na ng bida bilang mga monsters. Sa lahat ng mga skill ng Demon King ay iyon lang daw ang mga nagustuhan ni Kim. Tinanong ng Sword Emperor kung sigurado daw ba siya sa kanyang pipiliin at sinabi lang nito na iyon ang pinakamagandang skill na makakatulong sa kanya hanggang sa floor 20. Hindi naman alam ng Sword Emperor kung bakit iyon ang pinili ng ating bida pero sigurado naman daw ito na meron siyang pinaplano. Pagkakuha nito ng skill ay tinanong niya sa Sword Emperor kung kabisado pa ba nito ang schedule ng Sword Saint at sinabi nito na hindi naman daw iyon nagbabago. Planado daw ito mula pagkagising niya hanggang sa pagtulog at sinabi naman ni Kim na sabihin ito sa kanya dahil may kailangan siyang gawin. Nakabalik na sa nakaraan si Kim at tinanong ng Black Witch kung aalis na ba siya at sumagot naman ito na kailangan niyang maghanda para sa floor 11.
Tinanong naman ng babae kung paano siya maghahanda kung hindi naman nito alam ang quest doon. Napansin din nito na para may kakaiba kay Kim at tinanong kung may problema ba ito. Sinabi lang ng ating bida na okay lang naman siya at sinabing medyo naging emosyonal lang ito dahil nandun lahat ng magagaling ng guild leaders. Bigla naman na nitong binago ang usapan at sinabi sa kanila na hindi lang ang sitwasyon ang alam niya sa floor 11 kundi pati ang quest na nandoon dahil nakuha daw niya ito nung natapos niya ang floor 10. Nagulat ang lahat ng nandoon at tinanong na kaya ba niya ito sinabi dahil may balak siyang sabihin ito sa lahat ng leaders. Nakangiting sinabi ng ating bida na tama iyon pero meron lamang DWA siyang isang kondisyon. Dadating ang panahon na kakailanganin niya ng pabor at kung pwede daw ay pakinggan nila ito. Hindi daw niya ito pwedeng sabihin ngayon pero sinisigurado nito na hindi ito ikakapahamak ng mga hunters at kung sa tingin daw nila ay hindi nila ito kayang gawin ay pwede silang tumanggi. Inisip naman ng lahat ang sinabi ni Kim at pumayag na rin dahil wala naman daw mawawala at pwede silang tumanggi kung masyadong mahirap. Inisip nito na nagawa na niya ang Step 1 nanogram kanyang plano at sinabi na sa mga leader ang quest sa susunod na floor. Naintindihan naman daw nila ito at nagplano na para sa darating na raid at nagpasalamat sa ating bida. Aalis na dapat si Kim pero niyaya nito ang Paladin para makipag-usap dahil may kailangan daw siyang sabihin dito. Habang naglalakad sa labas ay sinabi ng Sword Emperor sa ating bida na nakasunod na sa kanila ang Sword Saint. Inisip nito ang mga nangyari sa floor 12 at sinabing hindi uubrang doon ulit niya gawin ang paliwanag sa dami ng kanyang napatay kaya kailangan na niya itong linawin ngayon. Tinanong ng Paladin kay Kim kung saan sila pupunta dahil malapit na daw sila sa magulong parte ng Babylon. Sinabi lang nito na meron silang pupuntahang tindahan at ipapakilala nito sa kanya ang may-ari. Dahil daw sa nalaman ng bida ang schedule ng matanda ay sinadya nitong magpakita dito para sundan siya ng Sword Saint. Dumating na sila sa tindahan at nakita ng Master Alchemist na merong dumating na mga bisita. Nagtaka si Kim kung bakit pa siya bukas ng ganong oras at sinabi ng babae na bukas ito kahit anong oras para sa kanyang unang regular na customer. Bigla naman itong napalingon sa kasama ng ating bida at nagulat dahil nakilala niya ito agad na ang ranker na si Paladin. Napayuko ang alchemist at sinabi sa Paladin na kahit mukhang hindi ligtas sa lugar ng trabaho niya ay wala dong droga o kaya naman mga illegal na potions. Yumuko ang ating bida sa harap niya at sinabing hindi iyon ang dahilan kung bakit sila nandoon at gusto lang nitong ipakilala sa kanya ang Paladin para lumago ang kanyang negosyo. Wala daw kasi siya masyadong customer kahit sobrang galing niya at inisip ni Kim na sobrang sayang ng kanyang talento kaya dinala niya doon ang Paladin. Hinawakan naman agad ng alchemist ang kamay ng ating bida at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya simula pa lang nung una. Habang nag-uusap ay bigla na lang pumasok doon ang Sword Saint at sinabing umalis muna doon ang dalawa dahil kailangan daw niyang kausapin si Kim. Tinanong ng Paladin kung ano ang kailangan niya doon at sinabi ng matanda na wag na itong magtanong dahil ang ating bida lang naman ang gusto nitong kausapin. Masyado naman daw ata siyang agresibo at tinanong nito kung ano ang problema niya sa hunter. Sinabi ng Sword Saint na umalis na ito ngayon din dahil madadami pa siya kung hindi at sumagot naman ng Paladin na walang magagawa nagpagbabanta nito sa kanya. Ipinaliwanag niya na opisyal nang sumali si Kim sa 5 guild ng tower at ang pagbabanta sa kanya ay pagbabanta din sa kanilang guild. Nagalit lalo ang matanda at sinabi nito na tama nga ang iniisip niya na may kinalaman ang 5 guild sa ating bida at sila ang may gawa nito. Hindi naman naintindihan ng Paladin ang ibig sabihin ng Sword Saint pero sinabi nito na hindi ito papayag na gawin na lang ng matanda ang lahat ng gusto niya at pipigilan niya ito kahit nakapalit pa ang kanyang buhay. Tinanong sa kanya ng Sword Saint kung sa tingin ba nito ay meron siyang pag-asang manalo at alam naman ng Paladin na wala pero sinabi nito na lalabanan niya ang matanda hanggang sa makakaya niya. Sinabi pa nito na sa oras na mamatay siya ay makikilala ng buong tower ang Sword Saint bilang isang kriminal na pumapatay ng inosenteng tao at kung gusto niyang mangyari iyon ay pwede na silang maglaban ngayon. Dahil sa mga nangyari sa floor 12 ay nalaman ng ating bida ang kahinaan ng Sword Saint at iyon ay ang mga inosenteng tao. Ito ang rason kung bakit ang Paladin lang ang kanyang sinama doon kahit na alam niyang susundan siya ng matanda. Meron pa siyang isang rason ng pagpunta doon at iyon ang alchemist at sinabi nito na hindi niya alam ang nangyayari pero hindi daw pwedeng saktan ng Sword Saint si Kim dahil siya ang tagapagligtas nito.
Kahit wala silang lakas na pwedeng sumabay sa Sword Saint ay ang mga kagaya lang nilang mga inosente ang makakapigil sa kanya. Inisip ng bida na nagawa na niya ang step 2 dahil umalis na ang Sword Saint at sinabi nito na hindi na lang muna niya ngayon kakausapin ang bida. Bigla namang itong tinawag ni Kim at sinigaw na maghihintay daw siya sa field north ng city bukas ng tanghali. Okay lang daw na pumunta ang matanda o hindi pero kung gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ang bida ay kailangan nilang magkita doon. Habang naglalakad na ang matanda palayo ay sinabi ng paladin na buti na lang ay hindi sila namatay kahit hindi nila sinunod ang killer demon. Tinanong ni Kim kung iyon ba ang Sword Saint at sinabi nito na ang 5 guild lang ang nakakaalam ng palayaw niyang iyon. Ayon sa balita ay nawala ang kanyang anak na babae at ang asawa nito dahil sa isang kriminal. Dahil daw doon ay hindi nagpapakita ng kahit na anong awa ang Sword Saint sa kahit na sinong mamamatay tao. Nagulat naman ang ating bida dahil alam pala ito ng Sword Emperor at tinanong kung bakit hindi niya iyon sinabi sa kanya at sumagot lang ito na hindi daw kasi siya nagtanong. Kinabukasan, makikita natin na excited na ang lahat dahil malapit nang magbukas ang floor 11. Nasurpresa ang matanda dahil nakita nito na mag-isa lang talaga ang ating bida na pumunta sa lugar na sinabi nito sa kanya kahapon. Bigla na lang nagsalita si Kim at sinabi nito na alam daw niya kung bakit gusto siyang patayin ng Sword Saint. Hindi makapaniwala ang matanda dahil sinabi nito na dahil iyon sa skill niyang Eyes of a Detective at tinanong siya nito kung paano niya iyon nalaman. Napapikit na lang ito at nagmakaawa sa Sword Saint na maniwala sana sa kanyang sasabihin. Inisip ng ating bida na napakahirap kuhain ang tiwala ng matanda dahil sa kanyang nakaraan at sa kanyang skill pero kailangan niya itong subukan at handa siyang itaya ang kanyang buhay para doon. Nagulat ang Sword Saint dahil sinabi sa kanya ni Kim na siya daw ay isang prophet. Para daw mas maliwanag, meron siyang skill na nakakakita ng mga kaganapan o mangyayari at doon niya nalaman na merong skill ang Sword Saint na Eyes of a Detective. Habang pinipilit ng ating bida ang Sword Saint na siya ay isang mabait na tao ay nagkakaroon ito ng problema dahil mahirap kumbinsihin ang matanda kaya paulit-ulit niyang pinatay ang kanyang sarili para mahanap ang tamang sasabihin. Nakinig na din sa kanya ito nang sinabi ng ating bida na hindi naman niya sinasabi na inosente siya at hindi din niya sinasabi na palayain na lang siya nito habang buhay. Nanghingi lang ito ng 5 araw at sinabi niya sa matanda na kung pwede daw ay husgahan na lang niya kung inosente ba talaga siya o hindi pagkatapos ng oras na iyon. Nakita ni Kim na medyo alangan pa rin ang Sword Saint kaya sinabi nito na oras na para sa kanyang huling bala. Sinabi ni Kim sa Sword Saint na nakita daw niya sa hinaharap na pag sinabi niya ang salitang iyon ay maniniwala na sa kanya ang matanda. Laking gulat ng dalawa nung sinabi ng ating bida ang pangalang Sword Emperor. Hindi daw niya alam kung kaninong alias iyon pero sinabi ng Sword Saint sa kanyang nakita na maniniwala na siya pag sinabi nito ang pangalan na iyon. Pumayag na din sa wakas ang matanda sa gusto ni Kim at sinabing susundan siya nito ng maigi sa 5 araw at huhusgahan na lang pagkatapos. Masayang nagpasalamat sa kanya ang ating bida at sinabing magkita na lang ulit sila sa susunod na floor. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na ang lahat sa floor 12 at nakita na nila ang kanilang quest na defend the port. Sumigaw bigla ang Black Witch at sinabi nito sa lahat na ang kanyang guild muna ang mamumuno sa raid na iyon. Binigyan niya ng direksyon ang mga leader ng ibang guild at sumunod naman agad sila dahil iyon ang nagawa nilang plano ayon sa impormasyong binigay ni Kim. Makikita natin na sinusunod ng lahat ang plano at madali nilang natatalo ang mga monsters na nandoon. Nakita ito ni General Agem at sinabi sa kanyang mga sundalo na dumating na ang mga bayani at inutusan ng lahat para tulungan sila. Habang nagkakagulo ay tinanong ng Sword Emperor sa ating bida kung okay lang ba sa kanya ang nangyayari dahil hindi siya masyadong mapapansin kung wala siyang gagawin. Wala daw itong kilala na mas matako pa sa atensyon kesa kay Kim kaya okay lang ba na ang mga guild leaders lang ang makakuha ng lahat ng papuri. Wala naman daw magagawa ang ating bida kung iyon ang mangyari at hindi naman daw nila ikakasama iyon. Hindi naman makapaniwala ang Sword Emperor sa kanyang narinig at sinabing nagmature na ito kahit papano. Napangiti lang si Kim at sinabing hindi naman daw sa ganun at sinabing may plano pa rin siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para manguna sa floor na iyon. Bigla nitong naramdaman ang presensya ng matanda at tingnong agad kung ano ang kanyang ginagawa doon. Pinaalala nito ang kanyang sinabi kanina na kailangan niyang obserbahan si Kim ng 5 araw para mahusgahan siya nito ng maayos kaya iyon daw ang kanyang ginagawa.
Sinabi ng ating bida na hindi naman daw siguro niya iyon gagawin ng buong araw at sumagot lang ang matanda na iyon ang kanyang plano umpisa pa lang. Pinaalala ni Kim na kailangan pa rin niyang mag-hunt para sa mga pabuya at madali nitong tinapos ang mga kalaban at sinabing huwag mag-alala ang bida dahil hindi niya ito nakakalimutan. Wala na itong magagawa kaya dumiretso na ito papunta sa Black Witch pero hinarang naman ito ng kanyang mga alalay at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanilang guildmaster. Napansin ito ng Black Witch at sinabi sa kanyang bantay na padaanin agad ang bida. Sinabi nito na sabihin niya agad ang gusto niya dahil madami itong ginagawa sa ngayon. Sinabi ni Kim na meron siyang minimap na nagpapakita ng lugar kung nasaan ang mga kalaban at kakampi sa buong lugar na iyon. Bigla naman siyang nilapitan ng Black Witch at hinawakan ang kanyang kamay at tinanong kung nasaan ang boss. Tinuro agad ni Kim ang lugar at sinabi ng babae na kanina pa daw dapat niya iyon sinabi sa kanya. Sinabi nito na kailangan niyang sabihin na pumapayag siyang gamitin ng Black Witch ang skill nito kasama ang bida at pumayag naman ito agad. Nag-teleport ang dalawa sa taas ng boss at tinanong ng Black Witch kay Kim kung marunong ba siyang gumamit ng espada at sinabi nito na siya na ang bahala sa goblin. Binitawan na siya ng babae at agad na ginamit ang kanyang aura para madaling matalo ang boss ng floor 11. Makikitang napakasaya ng Black Witch at pinuri nito si Kim dahil hindi ito makapaniwala na matatapos nila ang isang floor nang wala pang isang oras at sobrang konti ng mga namatay. Nagulat naman ang ating bida sa reaksyon nito at naisip na kaya siguro masungit at seryoso ang ugali nito nung una nilang pasok ng floor 12 ay dahil marami ang namatay doon. Pinakalma lang ito ni Kim dahil masyado daw itong masaya at sinabing wala lang naman iyon dahil ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Masaya nitong sinabi na wala pa silang natatapos na floor na ganun kabilis at kakonti ang namatay kaya kailangan niyang ipagmalaki ito. Nagulat pa ang ating bida dahil nakipagkamay sa kanya ang Black Witch at sinabing natutuwa siya dahil ang isang kagaya ni Kim ang bago nilang bayani. Natapos na sa wakas ang raid at pinakita na kung sino ang may pinakamadaming ambag sa nangyaring laban. Napansin ng ating bida na nag-iba ang ranking dahil pang-7 lamang ang Sword Saint. Pinakita na ng system na mauuna muna sa susunod na floor ang top 10 na merong pinakamataas na ambag. Dumating na sila sa loob ng Aegem Palace at nagtaka kung ano ang kanilang quest doon. Lumapit kay Kim ang Inquisitor para puriin ito sa kanyang mga ginawa pero pinigil niya muna ito dahil may kailangan daw siyang sabihin. Nakangiti ito at tinanong sa mga guildmaster kung naaalala ba nila ang sinabi ng ating bida kahapon. Pinaalala nito na pagdating daw ng panahon ay manghihingi siya ng pabor sa kanila at ito na daw ang oras na iyon. Sinabi niya sa kanila na kung maaari ay doon lang muna sila sa loob ng palas sa susunod na 5 araw at huwag munang lumabas. Kung kaya daw nilang gawin iyon ay pinangako ni Kim na tatapusin niya ang lahat ng floor hanggang 20 sa loob lang ng 5 araw.